mahal ko ang trabaho natin dahil nga ito ay passion from piloto to politiko. At ngayon, isang empleyado ng ating pamahalaan. Sir, welcome po sa Value Talks and pakilala po kayo, sir. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Arnold Mendoza, dating nanungkulang opisyal ng ating bayan ng Bongbong at kasalukuyang empleyado ng pamahalaan natin ngayon bilang Human Resource Management Officer. HRM. So, sir, ano po naging layunin ninyo po sa pagpili ng inyong profesyon o ano po? Ang naging layunin ko, actually napakalayo nga nung nangyari sa akin ngayon eh. Dahil nung una, nung high school ako, ang pangarap ko sa pagka-college ko sana ay maging isang piloto. Pero hindi ako naging piloto. Naging tricycle driver muna ako pagkaraan ng high school dahil ito ang ginawa kong paraan upang makapag-aral naman ako ng kolehiyo. Pero ang ginawa ko ay computer programming. Malayo ito sa piloto, ano? Tapos, nagkaroon ng SK election. Nung nagkaroon ng SK election, dahil pangulo ako ng kabataan ng Barangay San Roque, pinili ako ng mga kasamahan kong kabataan na tumakbong SK chairman. Nung naging SK chairman ako, naging SK president ako ng buong bayan ng Bongbong. So iyon ay naging ex-officio member ako ng sanggunian. Naging konsyel na ako ng bayan noon. Anong mga paraan o hakbang naman po ang ginawa ninyo upang maabot po ang inyong mga pangarap? Ang paraan, una, naging hadlang nga yung pagpasok ko sa politics para hindi ako agad makatapos ng kolehiyo. Nagtuloy-tuloy yung karera ko bilang isang lingkod bayan, bilang isang politiko, opisyal ng bayan. Subalit, ang naging paraan ko dahil ang panunungkulan ay 3 term lang naman para ikaw ay matapos sa isang termino. So, ang ginawa kong paraan, nagtiyemid ka, ginawa ang mga tamang paglilingkod, nagbigay ng tulong hanggang sa paulit-ulit na ako'y nahalal. Yun ang mga ginawa kong paraan. Pero, yung posisyon ko ngayon, ang ginawa kong paraan para sigurado ako ay magkaroon ng isang permanenteng posisyon sa pamahalaan. Pinilit ko na makapagtapos ng kolehiyo bago matapos ako ng termino bilang konsyal. At ayun nga, na-meet ko yung qualification ng education sa posisyon na hinangad ko. Buti nakagraduate ako doon, Yes. kaya ako narating dito. So, ang parang po, nagsulikat talaga. Meron po bang mga sirkumstansyang humadlang sa inyo? Paano niyo po ito hinarap? Madami. Una, nung nag-aral na ako, nahati yung oras ko dahil naglilingkod ako sa bayan, nag-aaral ako, nagti-tricycle pa ako. So, nahahati yung oras ko nun, hindi ko alam kung ma-priority. Hanggang sa na-sacrifice talaga nun yung education. Nag-focus na ako dun sa pagiging lingkod bayan. Ginawa ko yung mga serbisyo ng tama upang patuloy tayong tangkilikin ang ating mga kababayan. Tapos, during yung time na ako'y nakaupo rin, namatay ang tatay ko, namatay ang nanay ko. Yun yung mga mabibigat na circumstances na hinarap natin. Dahil talagang mahirap na gampanan kapag meron ka mga problema hinahawakan. Pero siyempre, sa tulong ng ating Panginoon, sa lakas ng ating loob, dapat harapin mo lahat ng problema na yun. Kakayanin mo. Yes po. Naging inspirasyon niyo naman po yung mga magulang Oo. po para dito. Ako ay nag-iisang lalaki lamang at kahit na mahirap dahil wala kang katulong na kapatid na talagang lalaki na aalalay sa'yo. Pero yung mga magulang ko hindi kami pinabayaan. Talagang sila yung nagtaguyod sa amin magkakapatid. Ano naman po ang mga kinahihitnanan o bunga po ng mga desisyong ginawa ninyo sa inyong buhay? Ito, kung bakit ako nagpumilit na makatapos ng pag-aaral dahil alam kong dapat na pagkaraan ko sa politika ay mayroon akong sa siguradong trabahong pupuntahan. So, nag-apply ako bilang kawani ng pamahalaan at salamat sa dating punong bayan, kay Mayor Meron Marcos dahil tinanggap tayo bilang kawani ng pamahalaan sa atin. So, naipagpatuloy ko yung trabaho ko sa pamahalaan at yung serbisyo ko sa mga kawani ng pamahalaan. That's right, sir. Ninyo ginamit ang mga values sa paggawa ng mahalagang desisyon. Yun ang napakahalagang dapat gawin na
yung mga mabubuting, ugali, pag-uugali, mabuting katangian ay hindi mo dapat ipakita lamang dahil mayroon kang gustong ipakita may gustong makita ng tao sa'yo na kabutihan para ikaw ay kilalanin, ikaw ay maging sikat. Hindi gano'n, eh. Dapat kung yung totoo sa damdamin mo na ginagawa mong kabutihan, yung pagpapahalaga sa, ugali ay napakahalaga upang ang, isang katangian ng tao ay mapanatili mo. Yes po, sir. Sa inyong karanasan naman po, paano ninyo nasasabing makataong kilos ang inyong mga ginawang desisyon sa buhay? Patas tayo, patas sa lahat. Hindi tayo nanlamang ng tao, hindi tayo gumawa ng masama sa tao. Although hindi naman tayo, perpekto na emosyon, lumalabas ang emosyon natin. Pero yung mga katangian ng, paggawa ng kasamaan sa tao ay naging panuntunan natin na hindi dapat gawin dahil ang mga ginawa mong masama sa iyong kapwa, tiyak na may balik na masama rin mangyayari sa'yo. Sir, para naman po sa last question natin, anong payo ang maaari ninyong ibigay sa mga kabataang Rockingian na nangangarap ding magtagumpay po sa buhay? Una, ipinagmamalaki kong ako'y isang Roqueñan. Kami po ay, second batch na nag-aral sa ating paaralang San Roque High School at, ang dinanas naming mga pagsubok noon dahil sa pag-uumpisa ng ating, school ay hindi kumpleto ang pasalidad. Subalit ito ay pinagtiyagaan namin, pinagbutihan namin ang aming pag-aaral, nagsumikap kami upang ang aming mga pangarap ay aming maabot. Gano'n din ang mga payo ko sa mga kapwa Rofiño ko. Magsumikap kayo palagi, pilitin ninyong maging, mabuti sa inyong mga magulang, sa inyong mga guro, sa inyong mga kapwa mag-aaral. Dahil ang pag-abot ng isang pangarap ay hindi madali, maraming hadlang. Pero sa inyong pagsusumikap, sa inyong paggawa ng mabuti, ito'y mararating nyo sa tulong ng ating Panginoong Diyos. So magsumikap kayo mga Rofinian, pakita nyo na ang isang Rofinian ay isang tunay na mabuting mag-aaral. Number 1, ano ang pinakamahalagang natutunan ninyo mula sa panayam? Hindi hadlang kahit gaano pa man kahirap mag-aral sa hindi maayos na silid-aralan o kahit gaano kahirap ang pinagdaanan sa buhay. Kapag may tiyaga at determinasyon, magagawa natin ang paraan para makapagtapos ng pag-aaral. Tulad nga ng kasabihang, kapag may tiyaga, may nilaga. Kahit gaano pa man kahirap ang iyong pinagdadaanan, kapag nagsumikap tayo mag-aral, makakamit natin ang kaalaman at tagumpay. Number 2, paano niyo maiakop sa inyong sariling buhay ang mga aral tungkol sa layuning paraan, sirkumstansya at kahihinatnan ng mga taong kilos? Sabi nga sa ating aralin, kilos ay suriin mo, mabuti lagi ang piliin. Kaya sikapit natin na maging maingat sa araw-araw na pagdesisyon. Dahil ang bawat kilos na gagawin ay may kahihinatnan. Maging mabuti man ito o hindi. Pakisipan nating maigi kung magiging mabuti o masama ba ang mga layunin na ating sasagawang kilos. Sa simpleng pagsusuri ng ating mga isasagawa, nakikita ang ating tunay na pagkatao. Gaya ni Robin Hood, kahit na mabuti man ang iyong layunin, kung mali naman ang iyong pamamaraan, ito ay masama pa rin. Dahil sa mga taong kilos, kailangan may apply ang lahat ng salik na layunin, paraan, sirkumstansya, at kahinatnan upang masabi ng mga taong kilos nga ang talagang naigawa. Napagtanto namin na ang tunay na makataong kilos ay hindi lamang paggawa ng tama. Ito ay kilos na isinasagawa ng may kaalaman, pagkukusa, at malaya. Sa pamamagitan ng mga kilos na ito, mas nagiging mapanagutan ang bawat isa sa paaralan at komunidad at nakakapag-iwan tayo ng positibong aral sa iba.